So wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila gagawin daw nilang transparent. Eh tingin ko huli na. O yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Eh talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Una sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa nilang investigation. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Eh, tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Eh, talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako naniniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, anong nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin eh, ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Eh lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. Wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang wala na eh. Tumaob na kaagad eh. Himinto kaagad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, eh hindi rin nangyari. Yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to eh. Kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, no,
Sabi niya, doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos, 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang, hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. So, yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26, tama, hindi 26 billion yan. Kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na yung binanggit na dineliver na ni Yusek Bernardo at sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano bang totoo, saan napunta ng pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Traigib, si Adrian, si E.S. Bersamin at saka si Secretary Pangandaman? Tatagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inimbestigahan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez? 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga taong yon? May dalawang tao na critical sa investigasyong to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung dalawang taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tiningnan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po, Kong Mike, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldico at ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Saldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldico. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Teksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema. Pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Paano ba ito lumabas? Nung nagbabaha, nagre-reklamo yung mga tao, grabe yung baha. At nung makita, puro mga flood control projects. Diba? Kaya napilitan yung Pangulo magsalita. Ngayon nung magsalita siya, ang hindi niya nakita, ay babalik pala sa kanya itong mga isyong to. Nalanggaling pala sa kanya. Alam mo dati, Admar, Jane, yung sinasabi ko nga sabihin, korupsyon di lang naman ngayon. Totoo.
Noon kasi, may mga contractors na nandyan na rin ngayon, kasama na rin ngayon na niimbestigan, na pakurot-kurot sila. Naku, makakakuha sila ng ganitong project, makakuha ng ganito. Sa ibang departamento, may mga sinasabing supplier o contractors na nandyan na, pakurot-kurot sila. Pero ngayon lang yung organized. Inorganize na yung buong budget na talagang inayos nila. Ngayon pa nga, sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, meron naman daw nakatago na budget. Malawakan ang nangyayari. Ang ibig sabihin, from the Committee on Appropriations na ginagawa ng chairman, inaayos nila to, aprubahan sa Senado, tapos ibubuo nila yung BICAM. Doon isisingit yung malakihang pondohan. At doon na naman sila magkakaroon ng galawan at sinasabing yung mga kotong na 25%, narinig natin yan sunod-sunod. Kailan naman nangyari yung ganyang kalaki at ganyang kalalaking pondo na narinig natin? Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang Weteng Fund, may Muslim Youth Foundation Fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot ng mga 140 million pesos. Dito na-convict ang Pangulong Estrada. Noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO Intelligence Fund. Hindi niya pondo. Pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yon. 366 million. Yun ay na-dismiss, na-acquit ang Pangulong GMA sa kasong yun. Dito, district engineer pa lang, bilyon-bilyon na. Paano na bang ikukumpara yun? Biruin mo yung nakita nating pera. Nung magsoli nga ng pera, ito yung pondo pinag-usapan natin kay ERAP, yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Yung ito ng 360, pondo na ito ng gobyerno. Dito pa lang kay district engineer yung pondo ng gobyerno, bilyon. Nung magsoli, 100 milyon, district engineer. Naku naman. So iba talaga to, itong malawakang issue ng korupsyon at organisado, pinamumunuan ng ating Pangulo, kasama si Speaker Martin Romualdez at kasama itong si Chairman Saldico. Opo. Nagbubulag-bulagan ka na, Admar, kung di mo naintindihan yung issue na involved ang Pangulo. Because pag submit ng budget, pinirmahan ng Pangulo yan. Pag-uusapan ng Kongreso, iakyat nila. Nagkaroon ng BICAM, no? Nagkaroon ng unprogram. Umakyat sa Pangulo, pinirmahan niya, inapprove niya yung buong pondo ng ating gobyerno. Bago lumabas sa mga pondong yan, lalo na yung unprogram, pipirmahan pa rin ng Pangulo yan kung ano mga pondo na lalabas. Kaya yan sinasabi ko, grabe. Konektado ang Pangulo dyan, kasama siya dyan.